Sabi ko sa kanya, gusto mo kausapin namin si nanay mo, si ate mo, si mama mo, kakausapin namin ni Papa. Ayaw niya na, ayaw niya ipakausap. Oo. So, doon ko lang na, puro, pala yun, kasinungalingan, puro pagpapanggap ang nangyari. So, hindi ko alam kung bakit niya nagawa yun. Sinabi ko na sa kanya, una pa lang ay magtatapat. Kung gusto talaga nila magpakasal, kinausap muna namin siya ng bukod. Pati ganun din si Bong kung talagang sigurado ba silang mahal nilang isa't isa. Syempre, umasa tayo na bilang isang nanay o kapatid na magiging maayos ang lahat. Tapos biglang boom, kinabukasan, hindi na lang siya magpapakasal. Boss, balita. Ayos lang, boss. May lakad ka. Eh, boss, punta akong school. Punta ka school? Oo, boss. Anong oras? Ngayon na, boss. Alas 4 pasok ko eh. Alas 4? Late ka na. Sakto lang. Ha? Nag-book naman ako ng Nag-book ka ng motor. Naku, mag-iingat ka sa motor, ano? Kaya pera muna ako nito. Alin? Budget. Gusto ba yung pag-aaral mo? Okay na pa. Ha? Balita. Anong year ka na mo ngayon? Third year, boss. Third year? Second sem. Third year, second sem. Lapit na yan at yung sunod na enrollment, fourth year ka Fourth na. year. Puputihan mo. No? Baon ko na. Meron na. Ay, wala pa pala. Eh, Wala akong sagot mga baon-baon na yan. Ikaw na bahala. Hindi, siyempre, meron naman tayong allowance eh. Hindi. Ayun na, mga ka-business. Simula po nung nag-vlog si Boss Dave doon sa ka-business family, yung kanyang mga pambaon-baon po, ito niya po kinukuha. No? Tapos, ngayon nga, si Papa na ang nagbablog ulit. Kasi nga, si Boss Dave, focus muna ulit sa kanyang pag-aaral. Supportado po ng buong ka-business family pag-aaral ng mga kapatid ko. No? Ayun lang, doon sa mga naghahanap sa kanya, minsan siguro magpa-vlog siya doon sa ka-business family. At bang-abangan niya po. Tsaka, mga ka-business, abangan niyo yung i-upload kong vlog. Ano yan? Abangan niyo. Ano nga? Ano nga abangan? About dun sa family ni Ate Jal. Salamat pala ng napakarami sa mga nagpabot ng kanilang simpatsya at pakikiraman. Taos na puso po kami nagpapasalamat sa inyo. Ayun. So, kamusta na ba si Jal? Abangan na lang doon sa sa vlog mo, ano? O, ingat ka. Nasaan na ba yung bilok mo? Ba't di ka magkukotse? Coding ako po siya. Coding? Pwede naman yung tago-tago eh. Sayang yung sayang yung 500 eh. 500? Now, Pag nahulit, joke lang yung mga kabis. susunod tayo sa Sa Banas. Oo, yun. Ayun, isang mapagpalang araw sa ating lahat. No po, mga ka-business, mga kapapi. At ngayong araw, pakisamahan niyo po ako sa vlog ko na ito dahil meron lang po akong ibang mga katanungan. Patungkol po sa Bong at Jinky. No, pangunahin, siyempre, mga kagwang, naglabas na rin naman ng saloobin nila. Maganda siguro, tanungin naman natin yung first family. No, at samantalahin ko na yung pagkakataon dito si Boss Dave. Ano ang kanyang masasabi doon sa Bonjin? Ngayon nga ay finally over. Ayun. Oo. Siyempre, unang-una, nalungkot din ako. Para kay Kuya Bong. Oo. Siyempre, akala natin yun eh. Akala natin ayun na, ano? Siyempre, tayo naman mga ganun din pagkakataon sa buhay na akala natin yun na. Akala mo yun na, ano? Parang totga ba yun? Oo. Totga. Sa Totga. Parang ano ba? Parang lang ba? Kasi pag sinabi natin Totga, Oo. Ay, ibig sabihin kasi ng totga. the one that got away. The one that got away. Business, no?
So, ano masasabi mo? Tot ka ba siya ni Bong? O Siguro, para kay Kuya Bong. Tot ka siya? Oo, Tot. kasi kala ni kakasal Kuya na Bong? lang Oo, kala ni Kuya Bong. Siya na eh. Oo, kakasal na eh. Oo. Pero, ayun nga, siyempre malungkot. Pero, siyempre, hindi natin pwedeng pangunahan yung kagustuhan ng Diyos at plano ng Diyos para sa atin. No. Diba? Kung hindi yan ang bigay ng Diyos sa Kanya, hindi talaga. Mm. Tsaka, para din kay Ate Jinky, naiintindihan, kailangan din natin siya intindihin. Kasi siyempre, tao yan, may sarili ang nararamdaman. Mm. May sariling gusto yan. At saka kung ano man yung gusto niya, good luck. Wala naman din tayong ibang gusto sa isang tao, kundi mapabuti siya. Oo. Ayun lang yung sa akin. Pero kay Kuya Bong, ito, bibigay ng Diyos yan kung ibibigay sa'yo. Mm. Kasi sa ayaw at sa gusto natin, pag gusto ng Diyos, wala tayong magagawa. Ganun lang. Kahit na anong pilit mo. Oh, pangit din kasi yung mga business yung pag-ibig na, alam mo yun, alam mo nang Pinilit. Oo, hindi nga ubra kasi pipilit mo. Mm. Pangit yun kasi halimbawa pag kinasal na kayo, baka mamaya mauwi pa sa sisihan. Mm. O ikaw lang naman ang ikaw lang naman ang tawag dito, pumilit sa akin magpakasal. Pangit yung Oo. ganun, di ba? Pagdating ng araw. Maganda yung parehas niyong gusto. Ayun, parang inaaway ka ata ng joyride mo Sabi, sa joyride ba to? Kanina pa ako kumukontak sa'yo, ayaw mo mag-reply. Wala naman siyang kontak eh. Magalit pa yung joyride mo Magkaiba yung number niya. Oo, matindi yan Tinext ko yung yung number niya sa Joyride. Sabi ko, sana po kayo, sir? Tapos nag-reply siya, iba number. Sino to? Sa Joyride ba to? Kaya na pa ako kumukontak sa'yo, ayaw mo mag-reply. Magalit pa yung joyride Hindi naman ako naalis. Oo. Pagka ganyan, hayaan mo lang. Pasensya mo lang kasi rin yan, minsan dala rin ng init sa lansangan. Oo. Diba? Ngayon lang naman, yun lang, nalungkot ka. Sa tingin mo, ano bang Nag-distract ako dito sa Joyride. Oo. Ayun ayun nga, kagaya sabi ko, good luck na lang kay Ate Jinky. Mm. Sa saan man yung gusto ng tahaking buhay. At kay Kuya Bong, good luck pa rin. Pero syempre, dito na kami first family. Buong ka-business family. Sino man, mapusuhan mo kung si Ate Ninette man yan. Kasi Baka malay mo, si Ate Ninette talaga. Si Ate Ninette, di ba? Oo. Si Ate Ninette, nung naparang yung vlog ni Papa, grabe, tumitigil yung bunga nga eh. Oo, hindi na talaga, Apektado sa Ate Ninette. Ate Ninette, bunga kayo talaga. Boss, ma. Eto na, chinachat ko na. Oo, ayan na. Ba, mag-ingat ka. No, tapos kung sakali man, may siset sana ako na na pupuntahan kung makasama ka, siguro. Kung mamaya ang alis, pwede ka sana, bukas tayo uwi. Quick, para lang ka mapag-unwind. I feel it. Schedule na. Bukas Tuesday, di ba? Ayan. Meron COM mo. 7 to 9 bukas. 7 na gabi. Bukas. 11:30. Umaga. Huwag ka na pumasok. Hindi, Hindi kaya ito nga iniisip ko. kaka-enroll mo lang naman, wala pa naman yan Yun nga, ito nga nabubatid ko nung nakaraan eh. Oh. Siyempre, di ba, pasok na tayo. Oh. Wala namang proof. Oh, yan sinasabi ko. Gagawin natin. Sabi ko sa'yo, napagdaanan ko na yan. At pwede ka namang, sa unang mga araw, pwede yan, petics na muna. Oh. Hindi naman sa inaano ko siya, mga Hindi, ka-business. siyempre, experience eh. Experience ko naman kasi nung college ako. Minsan walang pro. O kaya naman, may tropa ka doon. O, tol, attendance ko muna ako. Sa yellow pad yan eh. Di ba? Yung mga diskarte lang na alam mo na. Kasi may ibang prop, attendance lang naman kinukuha eh. Di ba? Doon sila nagbabase ng grading. Attendance. So, yun naman talaga yung totoo. Pagka pa-attendance ka, sama ka mamaya. Ewan ko lang kung okay sa lahat, babalitaan kita. Ha? Sige boss. Sir, tuloy sasabihin ko ako. Sir, sige na. Oo. Dito muna ako sa loob. Interviewin natin sila. Kaya abangan ka lang dito sa labas. Alright. Mga kapapi. Ingat ha. Ayun na, ano kaya mga ganap dito sa loob ng bahay? Ma! Saan ka punta? Dito si Ate Jun, Ano po mga kapapi,
mga ka-business. Good afternoon. Good afternoon. Opo. Kumusta ka naman? Okay naman po, Paps. Okay ka naman. Yes po. Out. Kaulit po. Asa yung kasama mo isa? Sa Tibera, Yung isa pa? si Timingay, Yung isa pa? si Nika, Oo. na sa bayan nila po. Asa ba? Opo. Baka naglalaba. Alright. Oh, ganda ng buhok mo ngayon ah. Yeah, I colored my hair, DIY. DIY. Abangan pa po niya eh. Ito ka muna. Bakit ganun tagal? Ha? Yan ang gagawin mo sa akin na. Hala. Nagbablog lang naman ako at Kasi ang ulo ko, eh. masakit ang ulo mo. Oo, parang may Bakit? Ano nangyari sa'yo? Ha? Ano gawin sa akin? Huwag mo ganun, eh. Ano nangyari sa'yo? Hindi ko alam. Busog ka dun ma. Busog ka dun. Dun. Kasi ate. Ha? Na ano ka ba, te? Naano ka ba? Teka lang ha. Sakit ang ulo. Ano ba nandito? Ay, dito sila papa. Ayun, nag-i-edit oh. Ay, boss. Ayun oh. Ay, grabe. Mga kapapi. Oh, bagong gupit na Aril ah. Bagong chupet. Oh, bagong chupet. Oh. Ayan, may vlog lang po ako patungkol sa kay mama. Okay. Oh. Ano yung kanyang reaction doon sa Bonjin. No? Alright. Ako umiyak yan. Lalayan mo na lang. Oh. Sige. Yeah. Hindi mo na lang dito, kuya. Okay lang mo lang konti. Oo. Kaya pinuntahan kita kasi ingay mo eh. Ano po? Joke lang naman. Ay, po. Alright. Ay mga ka-business eh, si mama po ay nag-CR lang sa gilid. Gustahin muna natin dito, si Ate John. John, kumusta kayo? Okay naman, Paps. Happy. Happy? Opo. Happy ka na? Opo. Ang bilis naman. Sige, Paps, sad na lang. Joke lang. Hindi kailangan naman happy talaga. Opo. Masaya lang tayo. Huwag natin mga ilaw. Yan. Para maliwanag ang buhay. Yes. Buhay-buhay. Diba? Opo. Yan. Para kita ang kagandahan natin, Junjun. Yes, yung hair ko po, mga Yeah. ka-business. Kinulayan ko kagabi. Magkano kulay niyan, te? 105 lang, Paps. 105. Oh, May mura isang, lang ah. isang set lang siya, Paps. Tapos ako na lang po ng kulay. Kasi kung sa salon, kung sa salon po kasi, 1-2. 1-2. Opo. Parang ano tawag dito. Mas makakamura pala pagka Opo. ito. Basta marunong ka lang magkulay, tapos may gamit ka naman. Mag-sariling kulay na lang. Ay, okay nga, pantay nga. Opo. Ba't di ka sa amin kilay? Paps, kinulayan ko siya kanina, pero hindi masyado nagkulay. Ayan, kasi Ate Baka Vera. magmukha na akong Hello po, good afternoon po mga kapapi. Ayan. Sa Dahil Tibera bagnal dapat, daw. Paps, no? Dapat magpakilay sa Tibera. Ay, oo nga, halika nga dito, Tibers. Halika, drawingan nga natin yun. May ano ka Meron ba? ako doon, wait lang. Paano? Wag na! Magbira! Di Paps kasi sa akin, pagka may ginagawa ko, nabubura po siya. Nabubura. Opo. Kaya nagkikilay lang ako pag pupunta sa church. Ang cute ng kilay mo, Teo. Parang, Kalahati lang, Paps. Seryoso na natin, Mingay. parang parang sa cartoon. Kalahati. Parang si Dumbo. Pa? Hindi, joke lang mga ka-business. Hindi, ang cute nga. O, tinan nyo. Oh. Ang pangit nga po. Hindi Maganda yan, maganda patatuan natin. Ano ba yan sa Tibers? Natural talaga na ganyan yung kilay mo. Uti. Ang pababa? Opo. Pababa siya eh. Kaya pagka pupunta ako sa church, ginuguhitan ko na lang. Oo. Kasi Paps, so tinan mo yung kilay niya. Dito lang may meron. Tapos dito sobrang nipis na. Huh? Kaya, Tibera parang lalong lumalaki ah. Hindi naman pa. Oo, maganda yan eh. Ano ka? Nagbabawas Exercise, po tayo ng exercise. kanin ng konti. Nagbabawas ka na. Kasi, Kasi bigat pa, na Paps eh. ilan taon ka na ba, Tibera? 31 po. 31, bata pa. Tibers, Pwede pa yung mag-workout. Yeah. May time pa, buhat-buhatin mo si Lito. Inaabis ko nga yun. Oo, buhat-buhatin mo ba? Alis mo doon. Tapos tatakbo ka doon sa salon. Oo. Hindi, para ano ba, healthy ba? Si Ate Vera. Kasi, sabi nga ng mga viewer, pagka ikay sobra ba? Pero maganda yan, magbawas-bawas tayo. Ako naman nagbabawas na rin, mga ka-business. Sa kanin. Oo. Kung nakita nga kita pa, nag-jogging ka rin eh. Nag-jogging ako kagabi. Oo, Ba't kasama gabi, ko. Paps? Gabi? Ikaw yung point. Kasi pagka umaga, ito lang naman pag umaga ka nag-jogging, mainit. Kaya naman, pag madaling araw, di uwi ka ng mga alas 8 ng umaga. Papahinga ka. Buong araw na lang tulog. Kasi pagod na, no? Oo, pagod ka na nun. Kaya pag gabi, nang pampatulog.
Sa gabi naman kasi hindi ako makatulog. Oo. Jogging nga tayo, Tiburon, pagkabi. Paggabi ba? Kasama kayo? Sige, Paps! Kasama kayo? Para din antukin si Bay. Nag-vlog si, mga kapapi, si Bornok. Papanood yung vlog ni Bornok nun. Kasama mo si Bumok kagabi ka? Opo. Nag-vlog kami, hinabol kami ng aso. Hinabol kami ng aso. Ano po, mga 12:30. Ayan, 12:30 na Ito, kami. perfect ka nag-jogging? Opo. Saan nag-jogging? Dito po, sa likod, papunta ng SM Caloocan. Wow. Ayan, so kami nag-jogging, paikot. Oo. O yun, ano nangyari? Nabawasan ka? Ay, masarap sa pakiramdam. Nawala naman ang tukong Paps. Nakaka-relax. Ay, inantok pala na. Oo, inantok naman ako. O kaya ngayon, kagigising niya lang. Pagigising ko lang, anong oras na. Anong oras na, alas 2 na ata. No, 2:30. O ano? So yun nga po, may ilan lang ako mga katanungan. Kasi wala pa nagtanong sa'yo nito. Akin? Oo. May tatanong. Patungkol nito sa Bonjin. Ha? Bonjin. No comment. No comment ka? Bakit no comment? Ano ba, siyempre, walang iyakan Walang iyakan. Ano lang ba yung iyong naramdaman? Ano lang iyong masasabi ba? Para sa Bonjin, no? Kasi, siyempre, pangunahin dapat ang magre-react dyan. Tayo na ka-business family, yung first family, di ba? Ano yung ating saloobin? Ano yung ating masasabi doon sa nangyari? No? At ano yung magiging solusyon natin para sa susunod na pagkakataon, sa susunod na may ganon, papakilala kay Kuya Bong, may mamimit ang Kuya Bong na babae, ano yung mga dapat na gagawin na ng, siyempre, pangunahin ng Mrs. Ka-Business at Mr. Ka-Business, di ba? Ang Mr. Ka-Business po kasi ay nag-edit. Ewan ko lang kung ma-interview natin mamaya, pagka hindi na sila busy ni Daryl. Pero unahin muna natin si Mama, tsaka si Papa. Ay, si Mama, tsaka yung dalawang M's na nandito. Isamantalin natin yung dalawang M's muna bago si Mama. Sige. Okay, simulan natin kay Ate Bers. Ate Bers, anong masasabi mo naman doon sa Bonjin? Ano yung iyong naramdaman? Ano yung iyong masasabi doon sa nangyari ngayon? Yun po, unang-una po naramdaman, syempre, panghinayang. Tsaka, awa kay Kuya Bong. Awa kasi umasa siya na magkakaroon na siya ng pamilya. Pangalawa po, yung panghihinayang. Kasi lahat tayo, maraming umasa. Lahat tayo umasa na yun na siya na. So, yun po. Tsaka po, ang masasabi ko lang, maganda naman, may kinaganda naman po kasi maagang nagtapat, kumbaga hindi pa po sila kasal, Pops. Yung ating Saka ang masasabi ko lang kay Kuya Bong, mas maganda yung mamahalin mo ng totoo ay yung kaya kami paglaban. Yun. Ipaglalaban ko. Yung ipaglalaban ka sa ate? Opo. Tawang-tawa ako dun sa vlog ko na yun, Hindi na, kabisis, walang nagturo sa kanya nun. As in, lumabas. Ayun nga, sabi ko kay Papa, nung sumisigaw siya ng gano'n, hindi mo ba ako pinaglabas sa ate mo? Sabi gano'n. Sabi ko, naintindihan niya pala yung sinabi natin, sinabi mo dun sa taas, sa kanya na, ang ate niya ang tumututol sa pagpapakasal niyo. Ibig sabihin, nag-sink talaga siya sa isip niya. Naintindihan niya pala yun. Kumbaga, iba na yung niya, yung pangunawa niya. Opo. Kumbaga, sa vlog na yun, naiintindihan niya ako. Hindi ko masyadong, kung kami pala nagsasalita. Pero nung si Papa na, nung nakapanood ko na yung vlog na yun, Opo. doon na ako na-touch sa nangyari na yun. Oo. Kumbaga, ramdam niya. Oo. Tapos yung itsura niya, nung nandun sa taas, talagang nakita ko doon sa vlog, talagang yung mababasa yung mukha niya na merong kalungkutan talaga, na talagang may kirot sa kanya. Apo. Na-express niya na yung kanyang feelings. Oo. Dati kasi wala namang pakialam si Kuya Bong. Opo.
Di ba? Dati, bahala kayo dyan. Yun lang naman ang ano ng Kuya Bong. Pero nung naisama ko siya dun sa bundok, talagang doon parang gusto emotional niya siya. umiyak na, oh. Oo, parang gusto niya umiyak. Ako kami naman ng mga kasama niya, nararamdaman namin siya, gusto namin umiyak. Pero kasi, pag kami umiyak, parang imbis na kami maging lakas niya. Nung time na yon, oo, kumbaga, mas lalo siyang ma-down, di ba? Kaya chini-cheer up namin ang Kuya Bong. Ito naman, hindi alam ni Kuya Bong tong interview na to. Kasi, para ba, mailabas nyo rin kung ano yung inyong saloobin. No? O, si Ate Jun, anong masasabi mo naman? Sa akin, Paps, syempre, nasasaktan ako para kay Kuya Bong. Kasi, nung araw kasi na, Paps, yung, before yung monthsary nila, lumapit sa akin si Kuya Bong. Tapos, yung tuwa niya talaga, makikita mo sa mata niya na masaya siya. Pero, ako kasi nung parang, na ko may Kabado ka na? nararamdaman Opo. Tapos, lumapit siya sa akin, sabi niya sa akin na, susurprise ko si, bukas, mabawi ako. Ganon-ganon siya. Tapos, yun nga, nagsabi siya sa akin na magpapagawa nga daw siya ng katulad nung kay Boss Dave. Frame. Picture frame. Yung sila daw ni Jal. Oo, yun yung gusto niya. Tapos sabi ko, huwag na yung Kuya Bong kasi parang yung, nalala mo, di ba? Sabi ko sa kanya, dati. May picture frame din. Sabi ko, tapos siya, common siya Kuya Bong. Tapos sabi ko, na lang, sing-sing. Kasi di ba may date na yung kasal niyo. Hindi ka pa nag-propose Kuya Bong. Bilhin lang tayo ng engagement. Ayun yung nasa vlog mo. Opo, yun. Bumalik ka. Tapos, sige, gano'n. Tapos, lapit siya agad kay Kuya, nagpaalam siya. Kaya sinabihan kami ni Kuya, sige bilhan nyo na. Yun yung parang naramdaman ko kasi ang saya-saya ni Kuya Bong. Tapos biglang kinabukasan. Yun na pala. Ganon. Hindi niya expected. Opo, kaya parang ang sakit ba na makita na kahit sinasabi ni Kuya Bong na okay lang, iintindihan niya. Pero kitang-kita sa mata niya. Tapos yun nga, yung vlog namin na nagpunta kaming Kai Mall. Off-cam is makikita mo talaga Paps nung uusap kami sa van. Masasaktan talaga siya. Oo, kaya sabi ko talaga, Kuya Bong, kung may tunay man na pag-ibig na darating sa'yo, huwag mo na lang hanapin. Kasi kusa yung darating sa'yo kung meron man. Huwag mo nang hanapin. Oo, huwag mo nang hanapin. Hindi, kasi Kuya hindi Bong. naman yung hinalap niya sa JK. Yun ang ate, Diba, kasi ang akala din ng iba, di ba, na nagkikalap din sila. Akala nung iba na parang nireto natin. Opo. Ganon. Hindi Wala nila pong alam ganon. na naman yun Kusa naman kasi. Kusa sila lang silang nag-click nung nasa mission. Una, nasa mission ako noon na kay Sandra doon sa tindahan nila. Nandun si Jinky. Baga, nag-usap-usap sila. Usap sila doon. Parang close sila. Tapos hindi naman nila expected magkikita sila ulit. Oo. Tapos yun na. Yun po ang nangyari. Wala namang pumilit. Walang nagreto. Para po sa kabatiran ng lahat. Yung iba nagsasabi Hindi ko na... siya kilala eh. Si Paps lang ang nakakakilala doon. Hindi ko rin po siya Ay, hindi kilala. ko siya Kilala kilala. natin. Bali, Ano lang? Sila Sandra lang. Kila Sandra lang po, nakita ko lang. Sila ni Sandra. Kasi nang nag-surprise visit ako kila Sandra, birthday yata ni Sandra yun. Birthday ni Sandra, nung time na yun, sinelebrate namin, kasama ko pa si Botchok noon eh. Tapos nandun siya sa tindahan, nagbabantay. So, kilala din pala na-meet din ni Bonchok. Opo, na-meet din ni Botchok yun. Shoutout sa'yo, no, Chok. Alam ko na-meet din niya yan. Ayun doon pa sa kamarin na Paps, malapit sa kanila. Lugawan. Oo, yung tindahan nila dati, yung pagkalooban natin sila Sandra dati, ng karinderya. Di ba? Oo. Ayun, bago ko tanungin si Mama, ang pinaka-main issue, ang pinaka-main concern, is yung hindi mo pinaglaban sa ate mo. Kung kayo ba, tatanungin ko kayo, halimbawa, ikaw, Ate Vera, merong kang kapatid. Ayaw nung kapatid mo kay Lito. Kay Lito. Anong iyong gagawin? Sa totoo lang po, Paps, sa totoong buhay, merong mga Meron talaga. naging issue kami gano'n. Mm-hmm. Pero alam ni Lito po yan na pinaglaban ko po siya. Mm-hmm. Kaya yun yung inaano ko kay Kuya Bong na yung parang sinasample po na sabi ko, tanong mo si Lito kung anong pakiramdam niya nung ipinaglalaban ko siya. Yung ganun po. So, nag-uusap silang dalawa ni Lito. Sabi ni Lito sa kanya, masarap Kuya Bong pag ipiglalaban ka ng taong mahal mo. Kasi ibig sabihin, sabi niya gano'n, talagang buo yung pagmamahal niya sa'yo. Hindi siya nagpatinag sabi niya gano'n. Yun po yung ano. So ikaw, katunayan nga,
nandiyan kayo pa rin, Kuya Lito, ipinaglaban mo siya. Opo. Hindi ka nagpadaig. Hindi po. Oh, bakit? Ano po, syempre sa pagmamahal po, tsaka hindi naman po sila yung nakakakilala at magiging kasama ni Lito. Po yung ano. Sa habang buhay. Opo. Kayo naman ang magsasama. Opo. Alright. Kasi sorry pa. No, sige, sige. Kasi ang kapatid po or kamag-anak, magkakaroon din po sila ng sarili nilang pamilya. Mm-mm. Siyempre ako, maghahanap din ako ng sarili kong akin. Kung baga ganun po yung naging ano. Pananaw po. mo sa buhay. O, si Ate Jun naman. Sabi Ate ni Jun, Pops. halimbawa kay Bay. Ayoko dyan kay Bay Papaya. Relate ako dyan kasi, Pops, di ba? Relate ka. Opo, kasi Yan. tinanan ko si Bay. Naku, tinanan mo? Opo. Ikaw ang nagtanang? Opo. Mukhang matindi ka. Ay, sana all. Itanan mo rin ako. Opo, tinanan ko si Bay dati. Tapos, nung Pops, dumating yung panahon na gusto kaming kausapin ni Papa. Pumunta kami sa bahay. Pinapili ako ni Papa eh. Kung siya ba daw or si Bay. O papa mo, o si Bay. Opo. Okay? Pinili ko po si Bay. Ay, we. Promise, totoo po yun. Tapos sabi ni Papa, sige, dahil pinili mo siya, kakalimutan ko na may anak akong Junjun. Kakalimutan kita, iisipin ko, patay ka na. Oo. Opo, sinabi yun ni Papa sa akin harap-harapan. Umiyak lang ako, pero mas pinili ko pa rin si Bay. Kasi, alam ko sa puso ko, pamilya ko to eh. Pamilya ko si Papa. Alam ko darating ang panahon, Mm-mm. mapapatawad niya rin ako at maiintindihan niya yung naging desisyon ko. Mm-mm. Which is nangyari naman, Pap, simula nung nanganak ako kay Kuy Kuy. Oo. Nakita niya yung apo niya. Nawala na yung galit. Opo, nawala yung galit niya. Oo. Pati mga kapatid ko, Paps, ayaw talaga, mga tiyahin ko, ayaw. Ayaw kay Bay? Bakit ba ayaw kay Bay? Yan. Kasi po, di ba nga kasi may kaya naman yung mga tiyahin ko. Mm-mm. Ang gusto kasi nila sa akin is yung maging asawa ko is yung... Professional. Opo. Oo, kasi Eh, ang pamilya ni Ate Junjun, mga kapapi, kung di niyo po alam, ang pamilya ni Ate Junjun ay mga career. Mga career person o career woman, career. Basta yun, may mga Opo. career. Yung iba, abogado. abogado. Yung iba, Doktor. doktor. Yan. Oo. Madre, ganun. Oo. Kaya, ayun na kay Bay kasi si Bay is habal-habal driver lang dati at hindi daw nakapag-aral. Mm-mm. Kaya ako, nasasaktan ako kasi syempre, hindi naman kasi ako doon tumitingin ng Paps eh. Sinunod ko yung puso ko. Sinunod mo So, kaya nga ang po, puso mo. opo, pagtanan ko sa kanya kahit ang taas na gate, yung katulad ng gate dyan, Paps, ganyan na gate, Oo. inakyat ko talaga. Inakyat mo. Oh, Tapos, tumalon ako para makatakas. tumakas ka. Matindi. Naka-graduate ka din. High school din. Tapos nakapag naman ako sa computer scans. Oo. Ayun, mga kapapi, mga ka-business. Ang pag-ibig hindi mo talaga masasabi. Opo. Diba? Hahamakin ng lahat. Hindi kasi pare-parehas eh. Oo, pare-parehas na senaryo na ayaw ng pamilya, pero iba-iba yung dahilan bakit ayaw. Di ba? Kay Ate Vera, anong dahilan? Ba't ayaw kay Kuya Lito? Siyempre, yung ano po, pagka-PW. Oo, yung kapansanan niya. Yung kay Bay naman, yung sitwasyon ng buhay. Di ba? Iba-iba po na ka-business. Pero iisa lang ang hangarin, iisa lang yung pinaka-ugat kung bakit nila pinili. Yun yung dahil yung mahal nila, isang tao. Ibig sabihin, buo yung kanilang puso, buo yung kanilang pagmamahal. At ngayon naman, hindi naman sila nagsisisi. Masaya naman sila. Di ba? At parang ganito lang din yan kay mama at kay papa. Di ba? Pati pa. Pang MMK to. Oo, kaya hinuli ko eh. Kasi pang MMK ang love story nitong dalawang ito. Di ba? At marami tayong matututunan, mga kapapi. Di ba? At yun, si mama, si papa, kamusta? Kamusta? Oo. Kayo bang dalawa ay... Siyempre, napanood na rin naman ng mga kapisis na nalungkot ka. Umiyak ka pa nga eh. Oo. Bakit ka umiyak? Kasi, dapat, kumbaga, dapat, yung damdamin ko sana hindi ba ako, Iiyak? Oo, hindi ko papakita na masakit sa akin, Mm-mm. sa lahat. Mm-mm. Kaso, nung napanood ko nga yung vlog, na yung huli, yung bago, yung nasa taas, sa kwarto mo, Apo. Na- Yung interview siya ni Papa. na condition Ni na ni Papa. Papa yung isip ni Bong na gano'n na nga yung magiging senaryo na ayaw ng
umatas na si Jinky. Kumbaga, kinokondisyon namin na si Bong para hindi siya umalis. Hindi siya, yung bang, ano ba? Yung bang, kasi ang sabi ko kay Papa, salubungin mo na yung magiging senaryo niyan. Gawin mo na siyang, ihanda mo na siya. Apo. Kumbaga, I-orient mo oo, na. iba, yung damdamin niya ba, i-condition mo na hindi siya magagalit, hindi siya makakaisip na lumayas. Kumbaga, inano na namin sa kanya na, marami naman dyan Kuya Bong. Apo. Ayaw niya, di ba? Parang ganun, inano na namin sa kanya ganun. Ngayong nakita ko yun, nakikita namin ni Papa na siya, alam ko, na nasasaktan siya. Kuya Bong. Oo, pero pinipilit niya na ipakita sa vlog na hindi. Apo. So, yun yung, tapos, ang lungkot-lungkot pa nung background sound ni Papa. Kaya sobrang pinipilit ko yung iyak ko na, nakita na lang ni Papa na, iyak ako ng iyak dito sa taas. May tumawag nga si Mama sa amin nun, galing kaming bundok, Papi, may iyak eh. Kahit sa Yun amin, ba yun? Pops. Oo. Tumawag siya sa amin. Oo. Ngayon, huwag ka na umiyak ha. Oo. Naiiyak na eh. Huwag ka na Hindi. umiyak. Oo. Hindi, kasi naisip ko kasi nung time na, parang kumbaga, paano natin inaruga si Kuya Bo, tinanggap kung sino siya. Siyempre, tayong sa kanya na, nag-aalala, siyempre. Kumbaga, kasi totoo yung natin kay Kuya Bo. Walang halong dyan eh. Walang halong plastikan. Totoong pinagmamalasakit natin si Bong na maging maayos. Apo. Lahat tayo, kami ni Papa, kahit anong problema na dumating sa kay Bong, nakikita ko na magbabago talaga siya. Apo. Yun yung laging pumapasok sa utak ko. Kahit minsan nagalit ako sa kanya na pag nakagawa ng hindi maganda, ng paglaglayas at mag-inom. Noon, sa totoo lang mga kabisnes, noon ay ayaw ko na siyang, sabi ko sa kanila, ayaw ko na siyang kakausapin ha, ayaw ko na. Kasi nga, matigas ang ulo. Pero parang bakit pagka nandyan na siya, bakit nangyayari na siya? Yung puso mo parang yung pinipiga na lalambot ka. Ganon yung klaseng tao siya. Ngayon, bilang isang tumatayong ate or nakakatanda sa kanya, ayos na ayos na lahat. Ako kasi yung na may mga kausap na Mga ninong, ninang. At bago tayo mag-announce ng kung gusto talaga nila magpakasal, kinausap muna namin siya ng bukod. Pati ganoon din si Bong kung talagang sigurado ba silang mahal nilang isa't isa. Syempre, umasa tayo na bilang isang nanay o kapatid na magiging maayos ang lahat. Tapos biglang boom, kinabukasan, hindi na lang siya magpapakasal. Syempre, tayong mga nag-aasikaso na at meron na rin akong kausap na, yun nga, si Boss Waki, meron na rin binigay sa akin na form. Yung mga sponsor na nga rin nag-chat sa akin. Tsaka yung utak din ni Bong, okay na eh. Ang sabi pa nga niya, babawi siya sa nagawa niyang pag-alis noon, babawi siya. Pero nung naisip na ni Bong yun, siya naman tong Ngayon, sa totoo lang mga ka-business, mga kapapi, unang-una kong nakita si Jinky sa vlog, sa totoo lang po, hindi po ako naniniwala na meron siya pagmamahal ko. Noon pa, hindi. Pero nung New Year na na-meet ko siya rito, sabi niya, totoong mahal niya si Bong. So, binigay ko kasi ng buong-buo yung damdamin ko kay Jinky na yung tiwala ko sa kanya, binigay ko yun. Kaya syempre, bilang isang ate, tinatawag nilang ate ka-business, at yung kasi ang inaala ko sa kanila pag ang isang tao nagpakita sa iyo na tapat siya, syempre, i-ari mo rin yun, susuklian mo rin yun, di ba, nak? Ngayon sabi ko sa kanya, maging tapat ka lang sa sarili mo, magiging maayos ka.
magiging maayos kayo ni Bong, at si Bong naniniwala ako, isang pitik lang ng Diyos dyan, lahat yan, baliwala, lahat yan mababago ang buhay. At yun lagi ko sinasabi kay Kuya Bong, mahal siya ng Diyos dahil may binibigay na kasangkapan niya. Pero nung binigo kami ni Jinky, ayun, tanggap ko na yun nung una. Sige, okay lang. Sa dami-dami ng pinapaliwanag ko sa kanya nung gabi, nilagpusok kami sa sala. Kasi sabi niya, una, ang dinahilan niya, ate niya ay lumayo. Sabi ko, hindi si ate mo makikisama sa iyo. Hindi si ate ang makikisama kay Bong, kundi ikaw. Kung talagang totoong mahal mo si Bong, kung talagang totoo, Jinky, sabi ko, ikaw ang gagawa ng paraan na magsama kayo ng maayos. At sabi ko sa kanya, gusto mo, kausapin namin si nanay mo, si ate mo, si mama mo, kakausapin namin ni Papa. Ayaw niya na, ayaw niya ipakausap. Ngayon, so dinami namin, yun na sabi ko nga, inabot kami ng madaling araw sa pagpapaliwanag sa kanya. Kasi, yung pala, hindi pala alam ng kanyang mga kamag-anak ang nangyayari sa kanya. So, doon ko lang na, puro, pala yun, kasinungalingan, puro pagpapanggap ang nangyari. So, hindi ko alam kung bakit niya nagawa yun. Sinabi ko na sa kanya, puro pa lang ay magtatapat. Kaya, sobrang sakit. Siyempre, si Bong yan Kumbaga, si Bong kasi nilalagay na ni Bong yung sarili niya na maging maayos Apo. Tapos biglang lulukuhin mo. Kaya bilang ako, masakit yun na. Sobrang sakit. Apo. Ibig sabihin, hindi pala alam nung mga magulang niya, Hindi pala. pamilya niya. Kaya pala nung sinabi ko, tatawagan ko yung nanay niya sa probinsya, no time na yun, ang dinahilan niya sa akin, wala daw signal. Wala signal. Okay. Ayun, at least siyempre, ito naman, wala naman tayong hindi mo tayo galit kay Ate Hindi JP. po, hindi ko galit Ang sa sa atin JP. may matututunan po tayo. Mga kapapi, sa nangyari na ito, mahirap kasi yung pagmamahal na hindi totoo. Oo. Kasi, pagka totoong pagmamahal mo sa isang tao, lahat ng bagay hahamakin mo. Yes, kahit sino pa yan, kahit ano pang hadlang yan, gagawa ka ng paraan para kayo ay magsama ng mahal mo. Tsaka, Ipaglalaban mo siya na. opo, kaya nga tayo may free will sa mundong ito. Kasi choice natin yun. May choice tayo, may karapatan tayong pumili, may karapatan tayong magdesisyon. Di ba? At, yun yung pinili ni Ate Jinky. Di ba? Si Mama, tinan mo, tanongin natin muna, si Mama. O, paano mo minahal si Papa? Di ba? Si Papa nga nakukwento sa akin ni Mama ayaw ng mga magulang niyo sa inyo. Di ba? Yung una pa lang, mag-boyfriend, girlfriend kami ni Papa. Kasi hinahatid ako ni Papa gagaling ng school. Di nang pinakalala ko siya na boyfriend ko. Una, okay. Tapos syempre, hatid, di ba? Punta sa bahay. Inaano nila nanay na, wag daw akong makipag-boyfriend muna. Iwasan na daw siya, iwasan. Ngayon, kumbaga kasi parang nangyari kasi sa amin ni Papa ay medyo nasakal. Ngayon, pinaghiwalay nga kami kasi nga daw ay kailangan harapin ang pag-aaral. Opo, which is tama naman. Which is tama. O tama po yun. Ngayon yung parang nasakal nga kami na Parang pinag-iiwalay. pinaghihiwalay kami, totally walang tao sa telepono, totally wala. As in talaga. Disconnected, Oo, gano'n. wala Mga na. Kasi black. Ang una kasi ng telepono lang yung ganun. Opo, yung diikot. Oo. Pag naabutan niyo yun, mga kapapi, yung teleponong gano'n, magpakasal na kayo. Naabutan ko yun. Buti na lang kasi. Pakasal ka na. Ayun nga. Naghahanap pa nga ako. Pakasal na. Oo, naghahanap pa ako ng Ayan. Pero wag pong gagayahin ng mga kabataan yung Opo, ano, wag. po, Kasi, nung time na yun na, parang yung isip ko kasi, parang, siya, yung matured na, hindi, kaya kong tumayo sa sarili ko, kaya kong ipaglaban, kaya kong
panindigan. Yun. Mm. Ayun. Mm. Kumbaga, ano nga nahigpitan masyado. Mm. Kaya yun nga sinasabi nila na kailangan sa magulang, gawin mong kaibigan ang Tropa. iyong mga anak. Opo. Nakakausapin mo sila, lalo na kapag may pinakilala sa iyong girlfriend, boyfriend, kaibiganin mo rin yung magiging girlfriend, boyfriend nila. Opo. Kumbaga, pakita mo sa kanila ang bilang, para kayong magka-level up lang. Mm. Para hindi sila makagawa ng, yun yung sinasabi na pag hinikpitan ay lalong Pipiglas. nagpupiglas. Opo. Ganun kasi ang nangyari sa amin ng Papa. Mm. Nahigpitan nga. Masyadong nahigpitan. Kasi, syempre, si lolo ko po kasi stricto. Yan, doon kasi talaga ako nakatira kay lolo. Opo. Ano po si mama eh, lolos and lolas girl. Yes. Yan. Kasi ako daw po yung kapalit ni nanay. Opo. Nung, Si nanay ay may asawa na. kasi si nanay po ay nag-iisang babae. Kaya ngayon, Nag-iisa lang palang babae si nanay, ano? Kaya akong kinuha nila para kapalit. Opo. Mula kinder pa lang, nandun na ako kay lolo. Mm-mm. Hanggang mag-high school ako. Ayan. Ibig sabihin, na kapapi, tama nga, na pag mahal mo isang tao, kahit ano pang hadlang mo, hindi ka uurong, hindi ka mawawalan ng pag-asa. Ibig sabihin lang, ang pinaka nilulundo nito, mga kapapi, yung pagmamahal ni Ate Jinky, mababaw. Hindi ganon kalalim. Oo. Hindi shallow lang yung pagmamahal. Siguro infatuation. Gaya nga sabi ko dun sa isa kong vlog na parang yun kasi yung first stage of love eh. Infatuated ka dun sa tao. Diba parang crush mo. Parang na-imagine mo na ganito. Pero hindi naman pala. Diba? Yung sa bagay na yun, hindi naman ako nagtataka kay Jinky eh, na sigurado ka ba gusto mo pakasalan si Bong? Ilang beses namin siyang kinausap. Opo, paglalaban ko po si Bong. Yun na nga, sobra talagang gulat kami. Tayong lahat na gano'n na nangyayari. Pero ngayon, ang sa akin, sa susunod siguro na ano ko din sa isip ko, kasi inisip ko talaga ng malalim na sa susunod, happy ko kay Papa, itong nangyari na ito ay huli na. Huli na. Pangalawa, huli nang nangyari yan kay Bong. Kapag talagang hindi tunay na mahal si Kuya Bong, at pag hindi talaga siya yung talagang naghahabol kay Bong, ay hindi na natin siya ibang makikipag-commit ng ganyan. Opo. Hindi kasi ganito naman mga kapapi. Baka naman kasi isipan yung iba, porket mahal si Bong, ganito ganyan. Kailangan mahal si Bong, gano'n. Siyempre, ganun talaga mga kapapi. At ang Kuya Bong naman, kung sinong magmamahal sa kanya ng totoo, mamahalin niya rin yan. Mga kapapi, kilala niya. Si Bong kasi po madali magmahal po yan. Si Kuya Bong lang naman ang iniiwan. Opo. Di ba? Opo. Oo, si Kuya Bong lang naman ang niloloko. Alam niyo po mga ka-business, kapag, sabi ko nga kay Jinky, alam mo, nak, ang tawag ko pa nga po kay Jinky, anak eh. Oo. Sabi ko, alam mo na, kapag si Bong ang nakatuluyan mo, at kung talagang totoong mahal mo siya, ito lang ngayon eh. Hindi ka maagrabyado kay Bong. Si Bong hindi nananakit. Hindi yan yung palasigaw. Opo. Si Si Bong ay mahinahon yan. Lalo na pagdating sa babae, lalo na pagdating din sa bata. Si Bong, hindi ko pa nga nakitaan niya na yung palamura. Hindi. Oo, hindi ko siya narinig yung mura. Sabi ko, hindi natin, si Bong, pag yan ay napangasawa mo, sabi ko sa'yo, sa tingin mo ba, ang ka-business family ay pababayaan lang kayo ng diba? Opo. At maraming nagmamahal kay Bong. May gusto naman yung nakarami ng chat-chat na gusto silang bigyan ng pang-negosyo. Alam mo ba, Papa Dins, nakasalang mga kagwang sila Ate Vera, pero si Bong lang halos lahat ang may gustong sila ang sasagot. May grabe. Kanya-kanya po. Bakit ganun ang Hindi, ganito na lang, ma. Bong? Para sa akin. Sa susunod na babae na darating kay Kuya Bong, huwag natin ilatag. Hindi, wala na. Kasi bagay, rebuild na eh. Rebuild Last na na kung po ano yan. yung magiging ano eh. Tingnan na lang natin kung hanggang saan. Huwag madaliin pa. Oo.
Hindi naman sa minadali natin, sila nga nagsasabi. Sila nang Sila ang nagsasabi. decision. Oo, sila ang nagdesisyon nun mga papi, hindi kami. Sila ang nag-I love you-han, sila ang Oo. nag-usap kung kailan sila magpapakasal. Sila po yun. Sa amin naman, kami nakasubaybay para sa inyong mga viewers sa love story ng Kuya Bong. Namukat-mukat hindi pala alam ng Society Jinky ang mga nangyayari sa kanya. Oo. Pati amo. Ang pinakamatututunan din natin dito, huwag mo lokohin yung sarili mo. Huwag kayong maging sinungaling. Oo. Kasi hindi lang ibang tao. Oo, naloko mo yung ibang tao. Sarili mo, Pero yung niloloko sarili din. mo, huwag mo lokohin. Hindi tapat. Maging tapat ka higit sa lahat sa sarili mo. Kasi pagka ang sarili mo, niloko mo, hindi ka magiging payapa talaga. Yes. Yan lang naman sa amin, kay Ate Jinky, nire-respeto namin kung ano yung decision mo. Choice mo yan. At sana, huwag mo nang gawin sa iba. O sa iba pa man. Pag ikay nagmahal, panindigan mo. Pag sinabi mong mahal kita, mahal kita. Pag sinabi mong hindi kita mahal, hindi wag. Wag. Tsaka huwag kang huwag kang magpakita ng Ng motibo, tapos motibo, hindi mo tapos naman... hindi mo naman paninindigan. Oo, Tsaka yan lang yung- naman. Lagi ko ang binibilin sa mga anak ko, kailangan siguraduhin mo na talagang mahal ka. Pag di ka mahal, hindi. So, Diba? mararamdaman mo naman yun eh. Oo. Pag alinlangan sa'yo, mararamdaman mo yun. Tulad kay Kuya Bong, nakaramdam din siya kasi nga hindi sweet pagka off cam. Oo. Ramdam ni Kuya Bong yun eh. Kasi pagka mahal mo isang tao, pagkasama mo yan, payapa ka. Tsaka mas Kahit hindi kayo magkasama, payapa isip mo, Mm. nakakatulog ka ng maayos. Wala kang tinatanong sa sarili mo, ano ba ako sa'yo? Ano ba yung tawag dito? Kahit sinong tao makaharap mo, ipagsisigaw mo, yan yung mahal ko. Diba? Ano? Pero kung doon pa lang sa mga ibang tao, hindi mo na may pagsigaw ang mahal mo siya. Oo. Hindi mo mahal yun. Siguro, attracted ka lang doon sa mga bagay na Meron siya. pinaparamdam niya sa'yo. Kung ano yung meron siya na nabibenefit mo rin. 'Di ba? Kagaya nung kay Kuya Bong na si Kuya Bong ganito ganyan na marami nagmamahal kay Kuya Bong. Mahal na rin ako ng mga tao. Alam mo ba na balak pa nga bilhan ni Bong ng maraming damit. Eh, hindi natin masisisi yun si Kuya Bong. Ganun magmahal yun. Kaya nga. Diba? Kaya nga Ibig sabihin sabi ko lang nga. nun, ang pagmamahal ni Kuya Bong ay pure. So yun lang, no, mga kapapi, ang matututunan natin dito sa vlog na ito. Huwag mong Pag mahal mo isang tao, panindigan mo. kung talaga Paglaban mahal mo. Paglaban mo sa ate mo. Yan lang naman, no? At sa susunod na pagkakataon, mga papi, mangingialam na ako sa pag-interrogate sa papasok sa buhay ng kuya ko. No? Kami lahat po. Hindi naman siya pag-aano, kumbaga, para sure, kikilatisin talaga ng buong ka-business family yan. Talagang sure na sure. Kasi ako, naging kampante aminado po ako, kampante rin ako kasi nakikita ko naman, mahal kita, Bong. Video Pero call. ako, hindi ako Pops. Hindi ka rin Hindi ako convinced. So, umpisa pa lang, sa umpisa pa lang, hindi ko talaga. Sa susunod, maano na tayo niyan. Lahat na tayo teamwork para sa... Kaya sabi ko nga sa kanya, una pa lang, sabi ko, gusto ko tapat tayo sa isa't isa dahil kami tapat sa iyo. Kung ano yung buhay ni Bong, ayan nakalatag sa iyo. Sana ganun din, maging tapat ka rin sa amin kasi tayo ay magsasama ng maluwag. Lagi yan, lahat sa mga kagawang M's, lagi ko po yung sinasabi na tapat dapat tayo sa iyo. Sa isa't isa, para tayo ay magsama ng matagal. Wala naman kasi mawawala sa'yo kung tapat ka. Mas masarap nga yung tapat ka transparent ka. At saka kayo, pag kampante ka, hindi ka aligaga. Oo, yung Hindi ka bang... naiwas sa mga bagay-bagay. Wala kang iniiwasan, wala kang tinataguan. Sarap sa feeling nun. Kasi pag may something ka, parang Kakabahan ka, hindi ka komportable. Mm-mm. Parang ang toxic ng ganun no? Opo. Yung bang hindi ka tapat. Yun lang naman, no, mga kapapi. Mm. At abangan niyo po ano yung magiging sorpresa ko kay Kuya Bong. Yan o. Sana ay... Baka babae na ka. Hindi. Babae. Lalaki. Sabi nga daw niya, si Daryl lang ako sa Si kanya. Dari. Alam niyo Hindi. po mga ka-business, kapag meron kaming at alam ko may bibigay ang Diyos dyan na, Meron po yan. kasi
hindi karapat dapat sa pagmamahal ni Bong ang babaeng mga ganun. Opo. Alam ko yan Sabi nga ako nga naman, ang dami rin naman nagpapayo sa akin. na Kasi nga hanggang ngayon, di ba? Yes. Ang katapat mo daw talaga sa buhay. Meron tayong katapat sa buhay. Oo. Alam niyo yung pag bumili kayong kwintas na may hugis puso. Oo. Tapos 'di ba may biyak 'yon? Opo. Yung isang biyak bibigay mo sa partner mo, yung isa sa'yo. Ang partner mo daw sa buhay, talagang swak kayo. Hindi yung ibang, yung isa malaki yung hati, yung isa yo sakto lang. Hindi magmamatch yun. Kumbaga, ang magiging partner mo sa buhay, swak talaga. Hindi pinilit, hindi kinikil. Yung iba kinikikil pa, yung ano, yung iba winelding o ano man. Yun, talagang swak. Kasi ginawa ng Panginoong Diyos yun na partner. At kung sino man yun, yung mga magiging partner sa susunod, panigurado yan. Swak talaga yan. Diba? Yes po. At lagi naman namin inaano yan na magtiwala si Kuya Bong sa Panginoon Diyos. Pero at least, yun nga po, salamat na lang din kay Jinky na naging parte ka din ng buhay ni Bong. Salamat din at naging hanggang sa, yun nga, kumbaga siguro nga nag-sink in na rin sa kanya, sinasabi sa kanya lagi na maging tapat. Kaya naging, yun na, tapat na rin siya na talagang hindi talaga. So, salamat sa Jinky, lagi ka mag-iingat. Salamat din kay Ate Jinky kasi hindi niya pinahaba. Hindi niya pinatagal, hindi niya pinaabot sa kung ano pa man. Kasi mas masakit yun. At saludo rin kami doon kay Ate Jinky na sinabi niya agad. Kasi yung iba, dumating na yung kasal. Di ba, may mga nababasa tayong story sa Facebook ng gano'n. Grabe yung, grabe trauma nun. Oo, grabe trauma nun. Baka tuluyang ma-depress. Kaya nga, buti nga, sinabi ng mas maaga. Diba? Ayun lang naman at salamat sa inyong lahat mga papi. Kay Ate Jinky, salamat sa mga pinagsamahan, sa mga memories ng Bonjin. At bahala na Panginoong Diyos. No? Basta kami ay masaya kami, nakilala ka rin namin. Ang buong pamilya. Tsaka sa totoo lang mga ka-business, si Jinky po, dito sa amin, sa buong family, nung umalis siya rito, wala siyang narinig na nagalit man sa amin, wala po. Sabi ko nga sa kanya, sige matuloy mo. Ang ano sa amin ay, yun nga, sa amin, oo, masakit para sa amin yung siyempre, tao lang kami nasaktan. Pero yung sinasabi mong, baka sinasabi ng iba na, grabe naman yung ginawa nyo kay Jinky, kinawawa. Hindi po, wala po kaming ganon ang ginawa kay Jinky na kinawawa. Hindi po. Siya po ay inunawa namin dito, pinayuhan namin. Yun nga po, yung pinahatid siya doon sa tito-tita niya na sinabi ko nga sa kanila, huwag niyo siyang iiwan hanggat hindi siya nakikita ng tiyuhin niya na hinatid niyo o ng tita niya. Kasi ayaw niya naman yung magpahatid doon sa sabi niyang amo babalikan. Ayaw niya magpahatid doon. Kaya, yun. Bago ko sila pinaalis, sinabi ko na huwag nilang iiwan si Jinky na hindi talaga na i-surrender doon sa kanyang kamag-anak. Opo. Kasi kahit na may edad na yan, babae yan yun. Si Jinky po ay pinahalagahan ko po dito. Inalagaan namin dito. Hindi namin pinatabi kay Bong ng gabi. Magkahiwalay po sila. Kumbaga, syempre, respeto bilang kay Jinky. Opo. Alright, so yun lang naman mga papi at salamat sa inyong lahat. Sana marami kayo natutunan sa vlog na ito. God bless Basta po. mahal mo, ipaglaban mo, kahit sino pa yan. Opo. Kay Alright. ate, kay lola, kay lolo, Kay tatay, kay nanay. o kay kuya. Basta. Mahal mo at wala namang kayong gagawing masama na ang laban mo. Tsaka kung alam mo na makakabuti para sa'yo, Oo. sa pamilya mo. Diba? Yan lang. God bless sa ating lahat talaga mga papi. Banat-banat lang. Never say goodbye. Tomorrow is another day. Birabanat mga papi. Alright. Sa bawat araw na lumipas, ka-business ay nagagalak.
Maraming taong natutulungan, pagpalain ng may kapal. Sa bawat araw nagdaan, ka-business, business ka-business, Papa Dio, Steve, mahal kayo ng marami. Ang tuwa nila'y walang mapagsidlan. Noong kami niyong natagpuan, ang mga tao sa buong mundo, maging ang mga OFW, sinubaybayan mga pagtulong nyo, panalangin nila, sana'y hindi kayo magbabago. Papa din Stevie naman, scholarship ay nasimulan sa mga nais mag-aral. Pag-aaral ay pahalagahan upang kayo'y magtagumpay. Ka-business, Mrs. Ka-business, Papa din Steve, mahal kayo ng marami. Ang tuwa nila'y walang mapagsidlan. Noong kami ninyong natagpuan, ang mga tao sa buong mundo, maging ang mga OFW, sinubaybayan mga pagtulong nyo, panalangin nila, sana'y hindi kayo magbabago. Sponsors at subscribers naming minamahal, walang sawa kami sa inyo'y magpasalamat. Mula pa noon at hanggang ngayon, walang sawa kayo ay tumulong. Ang mga tao sa buong mundo, maging ang mga OFW, sinubaybayan mga pagtulong nyo, panalangin nila, sana'y hindi kayo magbabago. Panalangin nila, sana'y hindi kayo